how did you know that yung nung nag-umpisa ka na you want to be a star, you want to be a singer? When did you realize that? When did I realize na pwede pala ako naging singer? Dancer kasi ako nung bata. So, I never think that one day na magiging singer ako. Until na-reach ko yung high school kasi doon ako nagsimulang kumanta. From there, medyo shy type pa nga ako when it comes to singing kasi I don't have that confidence na ipakita kung gaano ba talaga ako kagaling o kahusay maging sa pagkanta. Hanggang sa sumali ako sa singing contest, doon nagsimula lahat eh. I think lahat ng singers doon nagsisimula na sumali sa singing contest, na maranasan yung matalo. Kasi yung manalo is a bonus lang yan. So you will learn pag natatalo ka. For me, hanggang sa marami akong failure, hindi naman failure, kumbaga parang mga natatalo yung mga moments. Pero I think doon ka magiging strong. Doon mo malalaman kung bakit ka ba natalo. Siguro may something pa na kulang. So, hinanap ko yun hanggang sa na-realize ko na ito yung mali, I have to improve dun sa mali na yun. Hanggang sa malalaman ko na okay. Pero syempre, magkakamali pa rin tayo. Magkakamali pa rin tayo as we go along. Pero at least yung stability ko as a singer ngayon, yun yung dahil sa marami yung mga struggles before. Becoming known as the Prince of teleserye film songs. So parang nagiging niche mo ngayon pagkanta ng mga anthems ng mga TV series. Pero ikaw mismo as an artist, ano yung personal anthem mo? Ano yung song na masasabi mong anthem ng buhay mo? Anthem? Theme song ng buhay ko? Yes. Hindi ko kasi na-imagine na kakanta ko ng isang pambabaeng song at kung paano ko mabibigyan ng justice yun. Until narinig ko na siya. Lagi ko itong sinasabi na yung dadalhin, ibang klase yung kanta niya sa akin. At ibang klase rin yung reach niya. At ibang klase rin ang dadalhin kung saan ako ngayon. Kung wala yung song na yun, hindi siguro ako nababansagan na Prince of teleserye. At kung wala din ang mga producers na magagaling, na si Kuya Rox. Dahil siya naman yung mga nag-areglo at nagtiwala sa akin. I think dadalhin has been very important sa buhay ko. Dahil mas lalo ko nakilala as Brian. So, yun. Sobra akong masaya dahil kung wala yan, wala ako dito. Tapos, sa pagkanta mo ng mga theme songs ng teleserye, syempre parang magiging stereotype yan eh. Parang puro ballads yung kinakanta mo. So it carries, may plus siya na nakikita ko ano yung niche mo sa style mo. Pero sa downside naman, iniisip ng ibang tao kung gaano ka ba ka-versatile as a singer. Are there any plans of going into other genres, other styles, or releasing or trying upbeat songs? Upbeat? I don't close my doors sa mga ganong offers. Kasi, like, nagpo-mall show kasi ako na sumasayaw at the same time. Kasi, yun nga, from Prince of teleserye, parang romantic na puro ballads lang yung pwede kong gawin or pwede kong i-deliver sa mga listener at audience ko. But, yun nga, kailangan aralin ko din yung sing and dance. I have also repertoire ng mga upbeat songs. Kasi, like, sa isang event, hindi lang naman sila magre-record minsan ng doon na teleserye na kinanta mo, kantahin mo sa amin. Parang not at all times kailangan gano'n yung kantahin mo. So I'll see to it na meron akong mga ibang genre na alam. Like sa album, meron akong song doon na kung maibabalik ko lang, it's very different from the usual Brian that you used to know na talagang puro teleserye lang. Dahil medyo alternative to, pero Tagalog din. So mapapakinggan niya siguro pag umuwi kayo or sasaksak niya siya sa coaching niyo later. So mapapakinggan niya yung somehow yung versatility ko sa singer. Pagdating naman sa influences mo, anong styles yung influences mo? Style? Andun ako syempre sa pop kasi yun kasi yung gusto ng karamihan. So, naniniwala ko na hindi ko naman i-please lahat pagdating sa music. But doon na lang siguro ako kung saan
yung majority. So doon ako sa pop, doon ako sa mga pop songs na medyo konting ballads. Bonus na lang kasi merong ibang alam na genre. Kung baga pag tinanong ka na, what else can you do? At least, somehow, merong ibang genre na hindi deliver sa kanila. Sa ibang market naman. Pero pagdating sa personal preference mo in music, ano yung mga klase ng kanta na masasabi mo ganito yung mga klase ng kanta na gusto mo? Ayun nga din, pop din, tsaka medyo easy listening. Kasi naniniwala ako na hindi mo kailangan bumirit para lang ma-please yung tao. But dagdag points yun kung kaya mo, same time. Pero yun nga, pop, tapos easy listening, acoustic. Kasi yun yung mga tipo talaga ng mga music na gusto ko. Na nakita naman at naririnig naman sa album ko na halos more or less ganun talaga yung tema ng mga songs ko. And one last question. The one thing that amazed me, kasi nakikita kita sa Twitter, the one thing that amazed me pagdating sa'yo is kahit na sumikat ka na, yung nakilala ka na talaga, you still remain very humble. Parang, kasi yung ibang acts, parang they kind of own up to the popularity. Ikaw, I sense there is some kind of a good kind of hesitation to preserve the humility. How do you do that and why? Sometimes kung hindi ako nakakapag-reach out yan sa mga kaibigan, sa mga supporters ko, isa lang ang sasabihin ko for that day, pasensya na po, mag-reply na lang ako bukas. It only means na medyo marami akong ginawa sa araw na yun. So when I see that the next day, kasagot ako para sa kanila. Kasi parang yung mga taong yun, sila yung tutulong sa'yo na wag lumaki yung ulo mo. Kumbaga, sila yung magtuturo sa'yo to become ordinary person kahit medyo may konting edge ka. Kasi nga, artist ka, singer ka, mas kilala ka, mas recognize ka than them. But I know na hindi ko din mapiplease lahat, pero I see to it na meron akong satisfaction sa sarili ko na kailangan sagutin ko sila, kailangan mag-reach out ako dahil kung hindi ako makikipag-reach out sa kanila, baka isipin nila na nagbago na ako. Pero ginagawa ko din naman kasi yun dahil hindi sa kailangan kasi gusto ko din naman. Mas magalang, mas importante kasi you're doing things because sinabi ng iba, but ginagawa mo yun dahil gusto mo. Good job, good job. Thank you. Po. Okay, now that you're starting to become popular, I'm sure maraming girls na lumalapit sa'yo getting your attention. How do you manage those girls getting your attention and then, doing the first move? Okay naman. Pag may nagpapapicture naman, ine-entertain ko naman sila. Tapos, parang minsan kasi yung iba, parang nahihiya. Instead na sasabihin ako na si Brian, magtatanong sila na, di ba mo yung kumanta nung dadating? Hindi sabihin ko naman yes. Ganun lang. Siguro simple lang. Pag nakita ko sila, may approach ko, tsaka lagi na nakikiti sa school eh. So yung iba kahit hindi nakangiti, hindi na lang din ako. Tapos yung iba naman, i-approach ako. So, madali naman i-handle kasi gusto ko din naman yun. Would you fall in love with a fan? Hindi dapat natin bigyan ng restriction. Kung fan, bakit hindi? And earlier you said you're a prince looking for your own princess. As a lover, are you more of a submissive, possessive, or aggressive type? Hindi naman. Light lang. Like your question, light question. So light lang din. Thank you. Maraming ballad years right now. So what do you think is the differentiating factor of your music? Maraming ballad years. Yes, that's true. Siguro sa songs na lang po siguro. Oo. So what's, I mean, in terms of what's with your songs? Bakit siya nag-differentiate? Siguro ang edge ko po, karamihan po ng songs ko na play not only sa radio but sa TV. At malaking bagay po yan. And at the same time, marami po akong mga activities outside. So, yung awareness nila dun sa TV, kinakanta ko din po ng live. So, parang double yung awareness nila na ako nga talaga yun, sa akin yung kanta yun. So, I think yun po. Tapos maraming mga teleserye na pinibigyan ako ng trust ng management. So, I think that would be my advantage.
Hindi naman po talaga advantage. Siguro, medyo konting point ko lang po sa mga ibang parameters. Okay, thank you so much. Na-stress ka ba doon sa questions nila? Nabibitin nga ako eh. Ay, nabitin siya.